Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Ahlan wa sahlan wa marhaban fi darsil lugatil arabiyyah li ghairi natigina biha. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So, alhamdulillah, papasok tayo ngayon sa bagong lesson natin o chapter natin in book 2, no? Chapter 3, no? Al-Wahdatut Salita or Al-Wahdatut Salitata. If you stop, Salita. With the ta marbuta became ha. It will became ha, yes. Alhamdulillah, but before we will go to our main topic for today, okay, dako muna tayo dun sa binubuo nating pangalan ng tao, no? The human body. Okay, dako muna tayo doon, magdagdag muna tayo doon. Okay, Jismulinsan. Okay, sa nadabu, we will go to Jismulinsan. The human body. Okay, mention muna natin nakaraan. Repress tayo. Okay, what's the meaning of Jismulinsan? The human body, okay? Alhamdulillah. So, ano yung una? Buhok, sya'run, ha? Sya'run. Okay, yung noo, what is noo? Jabinun, no? Nabanggit sa Quran ito. Jabinun. Okay. Ano yung piluka? Kung may sya'run buhok, sya'run musta'arun, ha? Sya'run musta'arun is the piluka, wig. Okay. Pubic hair, naturo ko sa inyo pubic hair? Hindi. Okay, pagdating ko na lang sa part ng babae at lalaki, doon natin dagdag yung, huwag nyo kalimutan, ha? Pero parang nasabi ko yata ito eh. So okay, di bali na. Pagdating na sa bandang ibaba ng lalaki at babae. Okay. Yung kilay, eyebrow. Hajibun. Hajibun, hawajibu. Okay, hawajibu. Forehead, jabino, nabanggit na natin, no? Okay, sideburn, patilya. Sideburn is sawali. Sawali, no? Para Tagalog, sawali. Batkun, sawalikun. Okay, sawaliku. Mapailu, sorry, sawaliku. Okay, so ulo, what is ulo? Ra'sun. Ra'sun, head. Ra'sun. Yung eyelashes, ano sa Tagalog eyelashes? Pilik mata. What's pilik mata? Ramshun or ramsyatun. Ramsyatun ainun, you may say ramsyatun ainun. Okay, ramsyatun ainun. Ainun is feminine, ha? Ramsyatun ainun. Lahat ng pares sa babae at lalaki o sa tao ay feminine, okay? Ra'sun. Udunun is, what is udunun? Okay, tenga, ear. What is bigote? Shawaribu, ha? Shawaribu. Ano mapailu? Shawaribu. Shawaribu. Mouth? Pamun, ha? Pamun. What about ilong? Anfun. Okay, lips, labi? Syapatun, ha? Syapatun, syapa. Syapatun. Mata is ainun, ha? Mata is ainun. What about the face? Mukha, wajhun. Wajhun. Okay, very good, ha? Mouth is pamun, ha? Okay, what about the batok? Ha? Batok is ragbaton? Kafa. Okay, para Tagalog, papampangan, kafa. Ha? Kafa. Batok is kafa. What about the chin? Dalawa yan, eh. Pwedeng dikanon or dakanon, ha? Dakanon or dikanon is baba. Okay, what about the neck? Rakba. Rakba or rakbatun? Rakba or rakbatun. What about the ngipin? Sinnun or the plural is asnan. Parang mant, no? Parang ngir, no? Sinnun. Sinnun asnanun. Okay, face is wajhun. What about the balbas? Balbas. Beard. Beard ba sa English to? Bird ba tamang bigkas? Okay, bird. Oh, what's bird?
Lihyatun, lihya. Lihyatun. And the dila is lisan. Lisanun dila, tang. What about the puso? Kalbun, Para kapampangan din, kalbu. Puso, kalb. Okay. Shoulder is, ito, parang ano lang to, monkey. Monkey bun, monkey. Okay? Pag may mga ganyang idea kayo, hindi nyo basta makakatulong din yan. Pag sinabing monkey, shoulder, balikat. Ba't dagdagan nyo lang ng B? Monkey bun. Okay? What about lalamunan? Dalawa ito halq or hanjara. Halq or hanjaratun. Hanjaratun, halqun. Mag-aaral kayo ng mga tajwid rulings, ano yan? Mga makraj sa tajwid rulings. Makraj, no? Okay. Yung mga letra sa lalamunan, 6 sila. They call this halq or hanjaratun. Okay, what about the dibdib? Sadrun, Sadrun. Sadrun. Okay, kilikili. Ibtun, Ibtun, kilikili. Elbow? Mirfakun. Yes, mirfakun. Elbow. And what about hand? Yadun. The plural is aidin. We say aidiyun, aidin. From the 5 special. What that? Not 5 special noun. What is this? They say mangkus. Okay, aidin is mangkus. Okay, what about batnun? Indamastaka fi batnihi. Batnun is when he complains belly. What? Indamastaka when he complain. Indamastaka fi batnihi. Okay, when he complain is batni is belly, chan. Okay, belly is chan. Okay, what about the sikmura? Meron tayong maida. Okay, maida. Maida is stomach. Stomach, yes, tama, di ba? Iba yata yung sikmura si stomach Sikmura yata bandang taas yun Stomach yata parang sa loob ng tiyan, no? Okay, the belly is tiyan mismo. Okay. So ano pa? Saan tayo nanggaling? Waist, bewang, meron tayo. Wasatun, yes, wasatun. Okay. Wrist, wala pa tayong pulso? What is wrist? Rusgun. Rusgun. Yes. Rusgun. Sin lang not shin. Rusgun. What about the back? Meron din tayong back sa likod. Zahrun. Okay, zahrun. What about the pusod? Navel? Suratul batni. Suratul batni. Mudaf ilayhi. Suratul batni. Batnun is belly. But suratul batni is pusod. Okay, pusod. Bisig meron na tayo. Meron na? Diraun? Yes, forearm. Bisig. Diraun. This. Bisig. Okay, that is a diraun. Wala na? Wrist. Para tapos na tayo. Meron tayong palad? Ano yung palad? Batinul yadi. Yes, batinul yadi. Batinul yadi. Alhamdulillah, meron na pala tayo nito. Okay, now, meron pa. Daliri. May daliri na tayo? Wala pa. Okay, now, daliri. Meron dyan. Isbaon. Daliri is isbaon. This is singular. So, what is isbaon? Singular, What is the plural? Isbaon. This is mapailu. Asabiu. Mafailu, asabiu. Fingers. Okay. Wala pa tayong butok, no? Feet, no? Okay, wala pa yun, no? Dito muna tayo magdadagdag sa daliri, kamay. Okay, yung puso, meron tayong puso, batinul yadi. Okay. So, may palad na tayo. Yun ang palad, batinul yadi, Rusgun is the wrist. Wrist, pulso. Okay, that is the rusgun. And the batinul yadi is the palad. Okay, mga daliri is baon, but plural asabiu. Now, punta tayo sa hinlalaki, thumb. This thumb is ibham.
Ibham, ibhamul yadi. In lalaki. Ibham. Ibham. Hamzatul wasal. Ba, ha, and then double ha. Ibhamun. Ibhamun. Ibham. Ibhamul yadi. If you make mudaf alayhi, ibhamul yadi. Okay, ano ba tawag? Lalaki, no? Lalaki ba? Lalaki, no? Okay, lalaki ng kamay. Okay. Yung kuko, meron na tayong kuko? Wala pa tayong kuko? Okay, kuko, dito nakalagay dyan, dufrun. 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 As far as I know, the plural of dufrun is mafailu, adafiru. Okay, mafailu, adafiru pro. Dufrun, singular kuko. Dufrun, adafiru, o adfir. Okay, hintuturo. Sababa, sababatun. Double count, sababatun. Sulat mo daw. Meron ka niyan? O ba't hindi ka nagsusulat? Wala kang tao? Sige natin. Oh, sige. Kopopya ka na lang. Sababa. Ha, ta, marbuta. Sababatun, sababa. Sababa. Sababatun. Hintuturo. Hintuturo. They call this, what is this? Index for finger, no? Index. Okay. Index finger. What about the middle finger? Al-wusta. Al-wusta, middle. Al-wusta. Wusta is middle. Okay, al-wusta. What's wusta? Middle. Gitna. Okay, meron ba tawag dito? Wala naman, hindi tinatawag lang dito. Lagayan ng ring yata to eh. Pero iba dito eh. Kaya tinatawag lang itong gitna daliri. Al-wusta. Middle finger lang. Ha? Okay. Binsirun. This is a ring finger. Yan ang ring finger. Binsirun. Yan ang ring finger. Binsirun. Sod. Sod. Binsirun. Binsir. Okay, sod. Yung kanina, al-wusta. Middle. Okay. And the last, the little finger is kinsir. Kinsirun. Kinsirun. Either kinsarun or kinsirun, same. Sod, kinso, and kinsi. Parehas, kinsarun, kinsirun. It's okay, same. Okay, kumpleto tayo ha. Pulso. Batinulyad. Okay, batinulyad. Pulso. Palad pala yun. What is pulso? Rusgun. Rusgun. Okay, rusgun. And then palad, batinulyad. Okay, kumpleto. Daliri, isba. And asabi yung plural, okay? What about the thumb? Ibham. Okay, ibham. Ibhamul yadi. Ibham. Okay? Pag kuko. Dufrun, ha? Adafiru or adfir. Okay, what about the hintuturo? Sabab. Sababa, wusta, gitna. Okay, and binsirun is lalagyan ng singsing. And also the last, ang malihit is kinsa or kinsi. Kinsarun, kinsirun. Okay, that's it. Hindi muna tayo magdadagdag ng iba. Okay, dako tayo sa ating main topic for today. Unti-unti na nating nalalaman lahat yung sa ano ha, katawan ng tao. Malwahda, what chapter? Al-wahda tu talitata or talita? Al-wahdu talita, talita tu or al-wahdu talita? Chapter 3, no? What page? 51. Okay. The chapter 3, Al-Wahdatu Talita or Talitatu, this is a Al-Hayatu Zawjiyya, nakaraan Al-Hayatu Yawmiyya, the daily life. Al-Hayatu Zawjiyya is the married life. Ang buhay may asawa o buhay kasal. No? Ito ang title ng ating
chapter 3 in book 2. Okay, we will go to our Hiwar. Open your books in Hiwar. The title of this Hiwar is Alay Kabidati Din. Malalim to, medyo malalim siya. Alay Kabidati Din, meaning you maraming ibig sabihin to no? Meaning, alay kabidati din, you should choose or have the same religion. Okay? Meaning also, you choose or you should choose a religious person like woman. Meaning, pipili kayo kung mag-aasawa, yung mga reliyoso. Okay? Dapat magkaroon ka ng partner yaong mga reliyoso, may mga tunay na reliyon. And we know the hadith of our beloved Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pag mag-asawa kayo, yung maganda, birhen, mainam, virgin, may pinag-aralan, marangal ang pinagmulan, maganda ang kanyang pamilya, pinagmulan, at mananampalataya. Nabanggit doon, 4 lang matalino, mayaman, maganda at Muslim. May pananampalataya. Mawala man ang lahat. Sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, walang ganda, walang yaman, walang masyadong talino, ngunit siya ay Muslim. Ito ang pinaka-importante. That's why, alay bidatid din, dapat kung magkaroon kayo ng asawa, ay yaong mayroon siyang katulad mo na pananampalataya. Yung sinusunod mo, meaning ang pananampalatayang Islam. Okay? So, ganun ang pamagat nito. Medyo hindi po pwedeng sabihin lamang natin sa iyo yaong mayroong katulad na relihiyon. No, maluwag siya. Okay? That is our title. Pag binasa natin ang ating hiwar, makukuha natin to. Okay. Begin. Prepare your red pen. Al-ummu the mother, ang nanay. Sabi niya, antakalikun. Not khalikun Khalikun is creator. Kop. Antakalikun. Mabilis Not khalikun. Khalikun is the creator. But kop, yun yun kap yun But here, antakalikun, meaning you are worried. You are worried, walidi. Waladi. You are worried, waladi. What's waladi? My boy. My boy. Okay? You are worried, my boy. My son. Anak niya to. Ikaw ay masyadong nag-aalala o aking anak. O aking anak na lalaki o boy. Also anxious. Pwede niyong sabihin ng anxious. You are anxious. Kalikun is worried Madahunaka. What's madahunaka? Oh, what's the problem? Muskila yun What is there? But the meaning is what's going on. Meaning, yes, what is there? What is going on? Anong ibig sabihin ng what's going on? Anong nangyayari? Anong nangyayari? Anong nangyayari sa'yo? Ba't ikaw ay masyadong nag-aalala? Nag-aalala ka o aking anak na lalaki? What happened? Anong nangyayari? What's going on? Anong ibig sabihin what's going on? Madahunaka. Meaning, what's there, no? Madahunaka. Bilal said, Uridu zawaja. Meaning, I want to get married. Gusto ko lang mag-asawa, gusto ko lang magpakasal. No, naalala niyo yung nakaraan, yung mga matataba, gusto nilang asawa, babaeng mataba. Yupaddiluna zawaja bil mir'atil, what's mataba? Mataba, saminati. Yes, bil mar'atil saminati. Wala yuhibbuna zawaja. Nakita niyo? Wala yuhibbuna zawaja and they don't want to marry bil mar'atil nahipa.
Hindi nila gustong pakasalan yung mga payat na babae. That's why here, pakikita nyo, uridu sawaja, I want to marry. I want get to marry. I want to get married. Okay? Gusto ko na magpakasal, gusto ko na mag-asawa, ya ummi o my mother. O aking ina. Okay, I repeat, uridu sawaja, I want to get married, gusto ko nang magpakasal, mag-asawa, ya ummi o aking nanay. Wala ajidu, from wajada, yajidu, ajidu, wala ajidu, meaning, but I cannot find. Hindi ko makita. Okay? Find what? Al-fatayatal munasibata. Fatatal munasibata. But I cannot find the right girl. Hindi ko makita ang tamang babae. Okay? Wala ajidal fatatal munasibata. Munasib is correct. Suitable, appropriate. Pero hindi ko makita ang tamang babae. Gusto ko na magpakasal, sabi niya, okay na. Pero hindi ko makita ang minis para sa kanya, yung tamang babae para sa kanya. Okay? Al-Umu said, hadihi laysat muskila. What's the meaning of this? This is another problem. Yes, this is not a problem. Hindi ito problema. Well, hindi mo makita ang right girl sa'yo, hindi ito problema. This is not a problem. Hadihi laysat muskila, this is not a problem, hindi ito problema. Meaning, aking anak na lalaki, o my boy, waladi. Okay? Unaka patayatong katiratong munasibatun, disawaj. There are so many suitable girls. There are so many suitable girls to marry. Lizawaji to marry. Okay, maraming babae nakarapat-dapat na pakasalan. Okay, nakuha nyo? Una ka patayatong katiratong manasibatun, there are so many suitable girls, lizawaji to marry. Bilal said, al-ta'rifina, bakit hindi ta'rifu? Bakit ta'rifina ang ginamit niya? Nanay niya babae yun Okay? Kaya kung lalaki, hal ta'rifu. Dahil sa nanay, hal ta'rifina. Hal ta'rifina wahidatan munasibah. Do you know a suitable one? Do you know a suitable one? Meaning, may alam ka bang angkop na isa? Meron ka bang alam na angkop na isa? Okay? Hal ta'rifina wahidatan munasiba? Do you know a suitable one? Meron ka bang angkop na alam na isa? Sabi ng kanyang anak na si Bilal sa kanyang nanay. So sabi ni Bilal, sabi ng nanay, Fatima to. Bintu Salih. O yan, Salih Hindi Saleh. Bintu Salih. Sabi niya si Fatima, anak ni Salih. Meaning anak na babae, bintu Okay, anak na babae ni Salih. Mayroon ka bang isang angkop? Meaning para sa akin, sabi niya si Fatima, bintu Salih. Mukhang maselan tong lalaking to. Binasa ko to, baka maselan to. Ang sabi niya ni Bilal, hadihi gayru munasib. Tingnan mo, hadihi gayru munasibatin. Hindi siya suitable. Meaning, this is not suitable. Hindi siya angkop. Innaha pakirato na yun. She is a poor. Ayaw niyang mahirap. Okay, ayaw niyang mahirap. Innaha truly, she is a poor. Diniinan niya pa, no? La malalaha. La malalaha. And has no money. And mahirap na, and has no money or wealth. At wala siyang pera. Wala siyang kayamanan. Ayaw niya rin pala yung mahirap. Okay? Hindi suitable to, nanay, meaning, adihi gayru munasib, hindi siya suitable. Bakit? Mahirap lang ito at saka walang pera. Okay, yun ang sabi ni Bilal, hindi suitable si Fatima. Al-Umu said, mara'yuka, what is your view, what is your opinion? Ano sa palagay mo? What do you think? Fi Zainab binti Abdullah. Fi Zainab binti Abdullah,
Anong palagay mo kay Zainab? Anak ni Abdullah. Zainab naman, sinabi ng nanay, maraming kilala pala to. Itong nanay na to, kaya pala walang problema ang babae. Dami. Marayo ka fi Zainab binti Abdullah. Anong palagay mo? What do you think? What's your opinion? What is your view about Zainab, the daughter of Abdullah? Anak ni Abdullah, anak ng babae. Sabi ni Bilal, naam. Yes. Iya minusrati, ganiyatin. What does it mean? She is from rich family. Yes. Sabi niya, yes, galing siya sa mayamang pamilya. Ha? Hiya, she, minusratin, ganiyatin. Galing siya sa mayamang pamilya itong si Zainab. Walakin nani. What's walakin nani? Batay. Subalit ako. But I hear, sami'tu. But I hear, but narinig ko, subalit narinig ko. Annaha gayru jamila. Nako po, selan talaga nito. That she is not a beautiful. Hindi siya maganda. Yes, galing siya sa mayamang pamilya, but narinig ko, walakin nani sami'tu, but I hear, annaha that she gayru jamila. That she is not a beautiful. Hindi siya maganda. Selan to. Ayaw manghirap. Ayaw walang pera. Ayaw niya rin yung pangit. Mahirapan nga mag-asawa to. Alam mo, said, hunaka Huda. Okay, there is Huda. Bintu Abdulaziz. Anak ni Abdulaziz. Bintu Abdulaziz. Okay, nandun si Huda. Nandiyan si Huda, anak ni Abdulaziz. Meaning, what's your view? Marayo ka. Sasabi ni Bilal, sami'tu annahadatu malin. Narinig ko that she has money. Meron siyang pera. Meron siyang kayamanan. Okay? Annahadatul mal. Wal jamal and beauty. She has money or wealth and beauty. Meaning maganda siya, mayaman siya. Okay? Walakin nani, may reklamo na naman. Walakin nani, uridul hasaba wan nasaba. Naku po. Ang gusto ko, sabi niya, but I want al-hasaba, meaning noble lineage. Okay? Noble lineage. Asaba is noble lineage. Marangal na lipi, no? O lahi. And also nasaba good family. Gusto niya yung marangal na mga lipi, lahi, like yung Prophet sallallahu alaihi wasallam, no? Mga Hashim, no? Hashimite. Tapos good family pa sila. Ang hirap talaga ng hinahanap nito. Okay na sa kanya eh. May pera na, maganda na eh. Pero gusto niya yung marangal na pinanggalingang pamilya, good family at yung kanyang lineage. Kailangan maganda rin. Oy, tatandang lalaki to pag gaganito to. Okay? So sabi ng kanyang nanay, remember, Hasaba, this is a noble lineage. Hasaba yun. Nasaba is good family. Okay? Remember that. Alam mo, said, turidul mala. Gusto mo yung may pera. Wal jamal, at may beauty. Wal hasaba, noble lineage. And also, nasaba, good family. Sinabi niya sa anak niya, gusto mong may pera, turidul mala wal jamala, wal hasaba wal nasaba. Gusto mong may pera, may kayamanan, maganda, tapos good family, tapos noble family or lineage. Hadihi la yuhakkiku. Hadihi la yuhakkiku sa'adah. Atuhakkiku sa'adah. Hadihi la tuhakkiku sa'adah. Meaning, adihila to hakikus saada, this do not bring happiness. Hindi to magbibigay ng kaligayahan. Okay? Or bliss. What's bliss? Also kaligayahan. Happiness and bliss, kaligayahan. Okay? To hakiku from hakkaka, this is a attain. Fulfill, carry. Achieve. Kaya nga,
this do not achieve, fulfill, bring, carry. That is a hakkaka yuhakkiku. And sa'ada is happiness or bliss. So hadihila, meaning this do not attain, happiness is sa'ada. Hindi mo makukuha dito ang kaligayahan, sabi niya. Gusto mo may pera? Gusto mo ang maganda? Gusto mo ang good family? Gusto mo ang noble lineage? Hindi sa'yo magbibigay ng kaligayahan to. Bakit? Nawala yung pananampalataya Di ba? Nawala yung pananampalataya Hindi magbibigay sa'yo ng kaligayahan yan. Di ba? Ang daming mayayaman, maganda, artistahin, mayaman, good noble family, good noble family lineage, and good family. Pero anong resulta ng buhay nila? Hindi sila Muslim. Di ba? Ang gulo, ang saklap ng kanilang mga buhay. Ang gulo, di ba? Iba-ibang mga lalaki nagiging asawa nila, divorce dito, then, or annulment sa Pilipinas, then mag-asawa, then pagkatapos maghiwalay, then mag-asawa. Di ba? Mayaman. Tapos maganda. At pagkatapos, sabi natin may noble lineage sila at mga good family. Pero bandang huli, makikita mo resulta, nawala yung noble family, nawala sa kanya yung iniingatang noble lineage and family because gumawa siya ng, karumalduman naman kasalanan dahil wala yung pananampalataya. Kasabi ng nanay, gusto mong yaman, gusto mo ng ganda, good family, noble lineage, hindi magbibigay ng kaligayahan yan. Bakit niya nasabi yun? Bakit niya nasabi yung hindi magbibigay? Magbibigay ng kaligayahan to. Hadihila tuhakiku sa'ada. Bakit? Wala yung pananampalataya. That's why the title of this is Alay Kabidatid Din. Dapat usual nagkaroon ka ng kapare sa buhay, asawa yaong mayroon kang kaparehong pananampalataya o dapat siya'y mananampalatayang babaeng Muslim. Okay? So sabi ni Bilal, Malladhi yuhakkiku sa'ada idan? What is idan? Then. Yes, then. Malladhi yuhakkiku sa'adata idan. Meaning, what brings happiness then? Kung gano'n, ano magbibigay ng kasiyahan? What bring happiness then? Okay? Malladhi yuhakkiku sa'adata idan. Kung gano'n, sabi niya sa nanay niya, ano magbibigay ng kaligayahan? Okay? What bring happiness then? Malladhi yuhakkiku sa'adata idan. Idan is then. Kaya pag nagle-lecture kayo, what's also tumma? What's tumma? Then. Di ba? Okay. Kaya minsan nagliring yung mga nagle-lecture, idan, then, idan, then, idan, then. Okay? Pag nagle-lecture sila. Okay? Kung gano'n, sabi niya, sa nanay niya, what bring happiness then? Kung gano'n, ano magbibigay ng kaligayahan? Kung hindi ako liligaya sa mga itong hinahanap ko ito. Sabi ng nanay, ida aradta sa'adata. Kung gusto mong lumigaya, if you want the bliss, the happiness, fa'alayka bidatid din. Ayan na. Di ba? Fa'alayka bidatid din. Then you should choose a religious woman. Humanap ka ng kahalintulad mo may pananampalataya o humanap ka ng babaeng mananampalataya. Okay? Okay, fa'alayka bidatid din, meaning you should have the same religion or you should choose a religious woman. Huwag mo lang hanapin yung apat na yun. Hanapin mo na lang yung relihiyosong babae. Diyan ka liligaya, meaning. So meaning, alam natin ngayon ang kaligayahan sa pamilya. Ang kaligayahan sa mag-asawa ay pareho silang Muslim. Yes, nagkakasala ang mga tao, pero liligaya kayo dahil mayroon kayong batas na susundin, batas ng tagapaglikha. Basta sinunod nyo to, liligaya kayo. Halimbawa, mag-asawa kayo. Sa Islam, ang utos maging matapat ang mag-asawa. Hindi naglolokohan, walang nagsisinungaling, walang naglilihim, walang nagsisikreto, matapat. Hindi nagsisinungaling isang bawat isa. Kaya liligaya kayo, walang naglolokohan At kapag nagloko, nagsinungaling, alam yan ng Allah Subhanahu wa ta'ala at susulat yan sa'yo ng mga malaika. Alam lahat ng ginagawa mong kalokohan at mga kasinungalingan. At paglilihim, at kung ano-anong ginagawa. Sa kabilang buhay, hahatulan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ang mag-asawa. Sila ang unang hahatulan. Anong unang hahatulan sa kabilang buhay? Sa mga good deeds. Good deeds. Sala. Ang unang hahatulan naman sa partner, marami kasi partner, negosyo, partner tayo, mag-asawa. Magbabayaran sila doon. Sa mga ginawa nilang
hindi makatarungan sa bawat isa. Kaya mangamba tayo, matakot tayo sa Subhanahu wa Ta'ala na makitungo ng hindi makatarungan sa asawa dahil magbabayad ka rin naman sa kabilang buhay. Kaya justice talagang mangyayari dito. Kung manloloko ka, magbabayad ka sa kabilang buhay. Kaya huwag kayong maglokohan, magtago, huwag kayong magsinungalingan, magtiwala sa bawat isa. Mararamdaman nyo ang kaligayahan ng mag-asawa. Tapos titibay ang inyong relationship, tatagal kayo, tapos nagsasala kayo. Di ba? Ang sarap, sasala kayo, magkasama kayo, masaya sa pamilya, binubuhay nyo ang turo ng Islam. Talaga liligaya kayo. Hindi ka paliligayahin, yung ganda, nagpapaligaya rin yan, natulad sa isang lalaki. Pero kahit mawala yan, kung mananampalataya, higit na magiging maligaya ka kung Muslim. Itong lalaking to, hinanap niya lang noble age, goodly age, noble family, or good family, tapos maganda, mayaman, wala yung pananampalataya. Kaya sabi ng nanay niya, hindi ka liligaya dyan. Ay kung ganun, saan ako liligaya? Sabi ng anak, umanap ka ng babaeng reliyoso. Okay? And then the Bilal said, naka-extra pala si Bilal dito. Bilal, pangalan mo pala to Bidatid din, meaning hanap ng babaeng reliyoso para sa kanya, bidatid din, sabi niya sa nanay niya. And then he said, Ahsanti, you did well, my mother, meaning, you did well, magaling. Ahsanti, magaling, you did well. Okay, magaling. Ya ummi, oh my mother. Fadfir. Saan ako? Hada qawlu rasuli. Hada qawlu rasul, meaning this is the saying of the messenger. Ito ang sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hada qawlul rasul. Hada qawlur rasul. This is the saying of the messenger sallallahu alayhi wasallam. He said, Fadfir. What's Fadfir? Get. So get. Kumuha kayo. Kung gayon, kumuha kayo. Okay? Bidatid din. Kumuha kayo ng babaeng relihiyoso. Okay? So get bidatid din. And then he said, Taribat yadaka. Sabi niya sa nanay niya, may your hands be blessed. Pag may your hand be blessed, duwa ito, pagpalain siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Tarabat yadaka, meaning, dalawang kamay ito, yadaka. May Allah, may your hands be blessed. Hands. Ano sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam? Fadfir. Kumuha kayo kung gayon ng relihiyosong babae. Meaning also, fadfir, kaya't maging matatag kayo sa prinsipyo ng relihiyon. Fadfir bidatid din. Pwede rin i-translate na ganyan. Fadfir bidatid din, kaya't maging matatag kayo sa prinsipyo ng relihiyon. Or, kumuha ka ng babaeng relihiyoso bilang mapapangasawa mo. Okay? So, get religious woman. Okay? So, meaning na wala lahat yun. Maganda, mayaman, noble family, noble lineage, good family. Pero sabi niya, kung mawala lahat yan, kumuha kayo ng relihiyosong babae. Hindi na mahalaga ang lahat yun dahil liligaya ka lamang sa relihiyoso. Remember hindi lang basta-basta Muslim, kailangan mga relihiyosong Muslim ang kukunin. Kasi kapag hindi naman siya relihiyoso, wala rin, minsan sakit ng ulong makukuha mo. Ngayon, dahil Muslim naman siya, pwede naman siyang turuan para maging relihiyosa sila. Meaning tuturuan natin sila. Darating ang araw Sunday, inshallah, magiging banal din silang mga Muslim dahil matututo sila. At least Muslim siya kasi kung hindi siya Muslim, paano niya tatanggapin ang aral ng Islam kahit ituro mo? Hindi niya tatanggapin. Pero kung Muslim siya, tatanggapin niya. At itong simula na matuto siya hanggang siya ay maging relihiyosa. Okay? Alhamdulillah. Now, we will go to next page. Sanadabu, Pisapatit Halia. Insyaallah. Okay. Isti'abun, comprehension, pangunawa, nawahin natin like that. At tadribul awal, al-wahdatu salita. Al-wahdatu salita or al-wahdatu salita 2. What dars is this? Anong dars na ito? Walang dars sa akin Anong dars tayo? 13? 13. O, paano sasabihin yun?
Ad-darsu talitu. No, 13, mansub. Ad-darsu talita ashara. Okay? Talita ashara. Mansub. 11 to 19, mansub. Ad-darsu talita ashara. Okay? 13 lesson. At-tadribul awwal, the first exercise, what's the? Foot. Ilagay. Alamata sahih, the correct sign, aw kata. Tumma sahihil kata, then correct the mistake. Dapat kapag kahit wala pa tayo dito, napapractice na kayong sa ganito, mag-advance kayo. Pag di nyo alam kahulugan, dito malalaman nyo. Okay? Mas malakas kayong matuto kapag ka ganun. Minsan, pag hindi nyo alam ang translate niya, i-search ninyo, makukuha nyo kung anong kahulugan niya. Okay, hanap kayong dictionary, mag-download kayo ng dictionary, Arabic dictionary, English. Alhamdulillah, pakikinabangan yun. Arabic dictionary, English Arabic dictionary, pakikinabangan yun. So, meaning, pwede nyo hanapin doon. Mag-download kayo ng PDF. Okay, number 1. Meron doon sa kabila, sawab, no? Meaning, pag doon sawab, isusulat nyo kung ano ang mistake. No? Okay. Wahid Bilalun la yajidu fatatan jamilatan lizawaj. Ano ibig sabihin nito? Bilalun la yajidu. Bilal cannot find what? Fatatan jamilatan? Beautiful woman or beautiful girl? Lizawaji to marry. Yes, to marry. So, meaning si Bilal, hindi niya matagpuan ang magandang babae para maging asawa o pakasalan niya. Tama ba ito? Hindi. Ha? Yes, kung titignan mo nakalagay doon, ano nakalagay doon? Patatan, munasibatan. Pero actually, parang ganito rin yun. Hindi niya rin makita yung babaeng beautiful eh. Para sa kanya, para pakasalan eh. Pero nabanggit yung mga magaganda, magandang nabanggit eh. Kaya ito ay hindi magiging suitable kung lalagay natin yung patatan jamilatan. Actually, patatan munasibatan. Yung suitable sa kanyang di maganda, mayroon nabanggit, sinabi pa niya, mayaman siya, maganda siya, jamal siya. Pero hindi niya siya gusto dahil hindi galing ng knowledge ng asaba-nasaba. Okay, that's why this is a kata. The correct is patatan munasibatan. Lizawaj. Okay? Very good. Meaning, patatan jamilatan, beautiful girl or woman. Hindi, patatan munasibatan, suitable woman, appropriate woman, karapat-dapat na babae. Okay? Number 2, it's none. Fatimatu gayru munasibatin li'annaha la malalaha. Sahih, no? Si Fatima ay walang, hindi siya suitable. Hindi siya suitable, hindi siya appropriate. Si Fatima sabi niya, okay, number 2, I repeat. Fatimatu gayru munasibatin li'annaha la malalaha. Kata sahih. Sahih, no? Fatimatu sabi niya, is not suitable. Gayru munasibatin. Hindi siya karapat-dapat. Gayru munasibah. Hindi siya karapat-dapat. Li'annaha, sapagkat siya, la malalaha. Wala siyang pera. Okay, that is correct. Sinabi niya yon. Si Fatima yon. Talata, Zainabu ladayhal mal. Zainabi, she has a money. Waladayhal jamal. At mayroon din siyang beauty. Jamal is beauty. Ganda. Ha? Kata, bakit? Hindi naman yata si Zainab yun eh. Ha? Yes. Iya gayru jamila. No? So, mali ito. Si Zainab hindi siya maganda. Okay. Di ba sinabi niya, galing siya sa mayamang pamilya, pero hindi siya, narinig ko, walakin na ni Samitu, gayru, jamilatin, hindi siya maganda, sabi niya. Okay. Okay. Number 4. Huda ladayha malun wal jamal. Ito pa lang. Di ba? Ito yung correct. Huda ladayha, she has wealth and beauty. Okay, beauty. Jamal is beauty. Jamilun is beautiful. Number 5.
As-zawjatu allati ladayha dinu tuhaqqiqu sa'ada. Sahih. Meaning, a wife, zawjatu, a wife, the wife, who has religion, allati ladayha dinun, bring happiness, tuhaqqiqu sa'ada. Magbibigay ng kaligayaan, kasiyaan. Magdadala ng kasiyahan. Tama, hindi? Tama. Yun, tama. Okay? Alhamdulillah. Kaya, pag mag-asawa kayo, maghanap kayo Muslim. Sabihin natin, bakit? Alam mo bang religyoso sa agad? Basta Muslim. Kasi pag naturuan, magiging religious din yan. Kasi huwag kayo kukuha basta lang. Binabawal ba yung Christian sa atin? Hindi naman. Pero kung it's much better, kumuha yung Muslim kahit hindi maganda, hindi mayaman. Bakit? Eh pag hindi Muslim, paano mo ituturo sa kanyang reliyon mo? Paano niya tatanggapin? Paano siya magiging religyosa? Diba? So mamumroblema ka, hindi ka liligaya. Bakit? Eh biruhin mo, nagtatrabaho ka, pag uwi mo, nagbibinggo lang siya. O tapos sabihin, magluto ka muna doon. Ikaw na magluto, nagbibinggo ako. Yari ka, di ba? Liligaya ka ba noon? Pagkatapos ng trabaho, siya nagsusugal, tapos ikaw magtatrabaho, magluluto ka pa? Hindi. Eh kung babae Muslim yun, magsusugal ba siya? Kahit mahina yan, di magsusugal yan. Gagawin niya yung obligasyon mo. Di ka ba masaya? Pag uwi mo, may kakanin ka na, luto na, pagsisilbihan ka niya, o liligaya ka. Anong maligaya ka ngayon? Maganda. May pera na siya. Tapos nagbibinggo, nagsusugal, ikaw trabaho, pag uwi, magluluto ka pa. Kaya nga alam nyo, ang mga Hapon, yung mga Hapon, ganyan sila eh. Pala uso sa kanilang divorce eh. Ginawa lang nilang parang larong divorce. Bakit? Wala silang pakialaman sa buhay eh. Trabahong nasa babae, lalaki, pag uwi niya, magluto si lalaki, pag uwi niya, magluto si babae. O kaya kakain sila sa labas, walang nagluluto. Kanya-kanya sila. Paano sila liligaya? Kaya hindi nagtatagal, nagdi-divorce eh. Mag-aanap ng iba. Ganun ang buhay ng mga Hapon. Kaya palagi silang nagdi-divorce. Kaya ang ginagawa ng mga Hapon, ng mga lalaki, lalo pag tumatanda, hahanap sila ng mga babaeng mag-aalaga sa kanila. Hindi pwede Japonesa. Hahanap sila Pilipina. Dahil alam nila ang Pilipina, maaruga sa asawa. Kaya kahit matanda, pupunta Pilipinas, maghanap siya ng asawa, alam nila ang mga Pilipina, ibang klase. Kapag asawa, turing talaga asawa. Pagluluto ka niya, alaga ka niya. Sa kanila, hindi ganun. Walang pakialaman. So that's why hindi ka liligaya kahit may beauty siya at kayamanan kung ang buhay ay ganito. Paano ka magiging maligaya? Bakit ang daming divorce? Ibig sabihin, hindi sila maligaya. So that's why kahit maganda ang asawa mo, kung hindi siya Muslim, tapos may pera na rin siya, ayun, nagsusugal lang, pag uwi mo, ikaw pang magluluto, anong kaligayang mararamdaman mo doon? Wala. Kaya nga, umanap ka, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, ng padfir, bidatitin, yung babaeng religyosa. Okay, kung hindi man siya religyosa, someday inshallah, dahil Muslim siya, matuturuan, magiging religyosa din. Okay? So hanap kayo mas mainam ng babaeng Muslim. Alam natin, hindi pinagbabawal ang mga Kristiyana. Okay? Maging asawa natin. Pero sabi nila, hindi raw ito ang mga Kristiyana sa panahon ngayon at panahon noon. Ang mga Kristiyana daw noon ay naniniwala sila kay Allah Subhanahu wa ta'ala o kilala nila, ngunit pinagtatambalan nila. Kaya sabi nila ng iba, hindi na ito mga Kristiyana. Hindi na sila allowed asawahin. Even they claim that they are Christian. Like for example, you ask her, are you Christian? Yes, I am a Christian. Even they claim they are Christian, hindi raw to Kristiyana. Why? Because hindi nila kilala si Allah. Alam niyo ba, ito ay malabo. Kung tutuhusin, mas masama ang Kristiyana noon sa ngayon. Bakit? Noon kilala nila ang Allah subhanahu wa ta'ala, pero kinuha nila o ginawa nilang lapastanganin si Allah. Nagawa nilang bigyang anak si Allah subhanahu wa ta'ala, nagawa nilang bigyang katambal si Allah subhanahu wa ta'ala, while they know who is Allah. Eh ngayon, hindi man alam ng Allah Kristiyano eh. Di ba? Hindi man nila kilala. Yes, that is true. Hindi nila nilalapastanganan si Allah, hindi nila kilala eh. Eh noon mas malalay. Nilalapastanganan ng Allah subhanahu wa ta'ala, while they know that Allah subhanahu wa ta'ala is the Creator. But still Allah subhanahu wa ta'ala make it to halal na maging asawa ng Muslim. Eh kung noon mas malala sila, alam nila subhanahu wa ta'ala, pinahintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito pa kayang nagkiklaim na si Kristiyana na hindi niya kilala ang Allah subhanahu wa ta'ala na nalalapastangan niya palang na hindi niya alam, ang hindi papahintulot sa'yo? Of course, alam ng Allah subhanahu wa ta'ala, darating ang panahon na ang mga Kristiyana ay makakalimutan ng Allah subhanahu wa ta'ala. But kung siya'y magte-testify si Kristiyana, that is allowable to you. Allowed siya. Sabi niya, Kristiyana siya eh. Kaya kilala niya ang Allah subhanahu wa ta'ala, kaya hindi. She is a Christian, that is allowable to you. Okay? Hindi tamang katwir na hindi ito ang mga Kristiyana.
nowadays. Dahil ang Kristiyano daw, kilala nila ang Allah subhanahu wa ta'ala. That is true. Pero kilala nila, nilapastangan na namang gusto Allah subhanahu wa ta'ala, pero pinahintulot pa rin maging asawa ng Muslim. Lalo na ito, hindi nila alam ang Allah subhanahu wa ta'ala, hindi talaga nila nilalapastangan sinadya ang Allah. Dahil hindi nila kilala eh. Lalo siguro mapapahintulot to ng Allah subhanahu wa ta'ala, ala nusbis, because mas matindi ang noon at ngayon sa mga, kung kukumpara mo ang mga Kristiyano. Okay? Alhamdulillah. Kaya nowadays, pagka pinaliwanag mo ang Allah subhanahu wa ta'ala sa Kristiyano, tulad tayo. Puro Kristiyano lang naman tayo eh. Ang dali nating tanggapin dahil hindi natin kilala si Allah subhanahu wa ta'ala. Nung pakilala, antimano tinanggap natin. O, di ba? Eh noon, alam na nila ang Allah subhanahu wa ta'ala, nilapastanganan pa nila eh. Samantalang mismo sila, alam nila ang Allah subhanahu wa ta'ala ang dapat sambahin nyo. Di ba? Pero pinahintulot silang asawahin ng mga Muslim. Okay, na lalaki. At adribut sani rattibil jumalat saliyata kama waradat. What is warada? Waradahim it mentioned, but waradat's feminine, no? Okay. Rattibil jumalat saliyata kama waradat fil jiwar. Meaning, what's rattib? Rattaba, yurattibu, rattib. Arrange, put in order, ilagay sa tamang ayos. Meaning you, anta, amrunto. Okay, put in order what? Al jumalat saliyata. Meaning the following sentences, ang mga sumusunod na mga katanungan. Okay? Okay. Kama waradat as it mentioned in the hiwar. Gaya ng nabanggit sa ating dialogo. Here number 1, i-arrange natin ha. Yakulu innahu la yajidul fatatal munasibata. Ito yung number 1 natin. Ano sabi dito? Sinabi niya that he innahu la yajidu na hindi niya makita ang karapat-dapat na babae. Number 2. Tas'aluhu ummahu masababa kalakihi. What's kalaki? Kalakihi? Worried, ha? Worried. Okay. So, tas'aluhu ummuhu is the file. His mother asked him what is the reason of his worried. Ano ang dahilan ng kanyang pagiging abala o pag-ala-ala? Number 3, Bilalun kalikon, si Bilal ay nag-aalala li'annahu yuridu sawaj, sapagkat gusto niyang mag-asawa. Number 4, yatazawwaju. Okay, sa yatazawwaju Bilalun, Bilal is the file. Datadini insyaallah. Meaning Bilal, she will marry the religious woman if Allah wills, inshallah. And then yakulu lahu ummuhu, his mother said to him, innal fatayatil munasibati katiratun. Meaning there are so many suitable girls or women. Okay, now what's number 1? Number 2? Number 3, yes, number 3. Bilalun kalikun li'annahu yuridu sawaj. Yan ang sa hiwar eh. Halos kahawig na sa hiwar niyan. Meaning si Bilal, kaya tinanong siya ng nanay niya, di ba? Anta kalikun, ya, waladi. Ikaw ay masyadong nag-aala, aking anak. Madakuna ka, what's going on? Okay, so tama ito ang number 1. Bilalun kalikun li'annahu yuridu sawaj. Ito naman yung sagot niya. Gusto niya nang mag-asawa pero hindi niya makita yung suitable na babae. So that's number 1. Yung number 3, Bilalun kalikun li'annahu yuridu sawaj. Si Bilal ay nag-aalala dahil gusto niya nang mag-asawa. Number 2. Anong number dito sa 1 to 5? Number 1. Ha? Number 2. Number 1. Tas'aluhu ummahu masababun naqulu innahu la yajidu fatatal munasibah. Number 2 siguro. Palagay ko hindi ito yung number 3, yung number 1. Number 2. Number 2. Yes, tama. Number 2. Number 2, yung tasaluhumuhu, his mother has him masababul kalkihi. Yun ang tama. Kalakihi. What's the reason of his worried? Di ba nagtanong muna yung nanay? That's number 1. Number 2. Hindi number 3. Okay? We will i-correct natin. Number 2, tinalong siya ng nanay niya. Sabi niya, ang takalikon niya wala di. Madahuna ka. Tinanong siya? Tinanong siya. That is number 1. Okay? Tas'aluhu ummuhu. Tas'aluhu ummuhu. His mother
as him. Okay? Masababu, what's the reason? Kalakihi is worried. That's number 1, number 2. Yung number 2, yun ang number 1. And the number 2 is the number 3. Ito pala. Yung number 2, yung number 3. Bilalun kalikun li annaku. Number 1. Ha? Yung number 1. Number 1. Ito yung sinabi mo. Hindi, yung number 2, yung number 3. I-arrange natin eh. Yung number 1, yung number 2 kanina. Yung number 1, yung number 3. No, number 1, number 2. Baliktad yung kayo. Ha? Bilalun kalikun number 3. Yes, this is number 1. Number 1. Number 1. No, number 1, number 2. Pinalitan natin, di ba? Tingnan nyo. Number 2 yung number 1. Kaya kang may gulo yung number mo. Eh, yung makarining number. Repeat. The number 1 is the number 2. Hindi nyo nakukuha? Hindi number 3. Pinalitan ko. Mali yun. The number 1 is the number 2. Yung tasaluhu, umuhu, masababa, kalakihi. That is number 1. Anong number yan? Number 2, di ba? That is number 1. Ang tanong, tinanong muna siya ng nanay niya. Ang takali ko niya wala di, madahuna ka. Tinanong hindi. Tinanong, bago siya sumagot, tinanong muna siya. That is number 1. Anong number 1? The number 2. What is number 2? The number 3. Bakit number 3? Dahil si Bilal ay nagiging nag-alala. Anong sagot niya sa nanay niya? Gusto niya niyang mag-asawa. Sado, that is say number 2, yung number 3. Meaning, the number 2 is the number 1, number 3 is the number 2. So, kung i-arrange natin, ito yan. Tasulu'u, umuhu, masababu, kalkiki, bilalun, kalikun, li'annahu, yuridu, sawaj. Okay? Malinaw, nasa iwar yan. Okay, now, number 3. Number 1. Yes, number 1. Ang number 3 naman ay number 1. Yakulu innahu la yajidul fatatal munasibata. Gusto niya ng mag-asawa pero sinabi niya, yakulu innahu. Truly, he la yajidu, hindi niya makita ang suitable babae, girl. That is number 3, yung number 1. Number 4. Number 5. Yes, the number 4 is the number 5. Okay? Yakulu lahu ummuhu. Takulu lahu ummuhu. His mother said to him, Innal fatayatil munasibati kathiratun. Truly, ang daming babae, sabi ng kanyang nanay na karapat-dapat, meaning maging asawa. That is number 4. And the last, sa tasawwadyo bilalun, datad din. Kasi nga, gusto niya yung mga 4 na yon, mayaman, maganda, good family, noble age, pero hindi siya liligaya. So, dapat siyang mag-asawa, si Bilal ng may yung religious woman. Yung may kahalintulad na kanyang pananampalataya, insyaAllah. So now, buuin natin. The number 1, number 2, Yung number 2, yung number 1. Taswalu'u umuhu masababu kalakiki, bilalun kalikun li'annahu yuridun sawaj. Yakulu innahu la yajidul fatayata, apatatal munasibata. Yakulu lahu ummuhu, takulu lahu ummuhu, Innal fatayatil munasibati kathiratun sa tasawwaju bilalun datid din insyaAllah. That's it, the arrangement of this hiwar. Okay? Alhamdulillah. Now, mufradatun. What's mufradatun? Brother? Vocabularies. Mga bokabularyo. At-tadribul awal sil, match, connect, idugtong, o pagtugma, match, bainal kalimatainil mutadadataini. Mutadadataini opposite. Two opposite. Kalimataini, 2 words. Okay? Not this is a not. Mutadadataini. Sil bainal kalimatainil mutadadataini. Match the 2 opposite words. Hindi magkatulad. Magkabaligtad. Opposite, magkabaligtad. Okay? Sa English, this say antonyms, no? Not synonyms. Antonyms. Okay. Anong kabaligtaran ng Jamil? Yes, kabihun is pangit, ugly. Put, ngayon lang nabanggit ito. Kabihun is pangit, ugly. And Jamilun is beautiful. Siyempre, panlalaki dapat handsome, no? Okay, beautiful, Jamilun. But panlalaki handsome, pwede sabihin handsome. Babae, beautiful. But we know Jamilin, Jamilatun is beautiful. And kabaligtaran is ugly, kabihun. Kabihun.
Okay, umun. Abun. Okay, kabaligtaran ng nanay, tatay. Huna, here. Huna, kader. Yes, here. Huna. Huna, kader. Okay. Huwa. Hiya. Yes, babae, lalaki. Huwa, she. Siya. Ibnu. Son and bintu, daughter. Fakirun, mahirap. Ganiyun, mayaman. Ha? Ganiyun. Okay? And hada, hadihi. That's it. Very good. Okay. At atribut sani, ito medyo mahirap to, pero tingnan natin ang idea natin dito. Hindi naman mo siya mahirap, but yung estimation natin, ano kaya ang pwedeng mauna, no? Ratibit sipat. Sipat is attributes, katangian. Meaning, put in order the sipat. Ang mga katangian ito nakalagay dito sa ibaba. 4. Okay. Bihasabi, according. Ratibis sifat, meaning ratibis sifati, di say mapulun bi'i, yamamon na salim. Okay. Bihasabi, according. Aham, this is say, ahammiyatiha. Ahammiyatiha meaning to their importance. According to their importance. Ayon sa kanilang mga kahalagaan. Ahammiyatiha. Okay? Ratibis sifat, put in order the attributes or quality or character, ilagay sa tamang posisyon ng mga katangian, bihasabihin ayon, according, ahammiyatiha, sa kanilang kahalagaan in the Saudi, with marriage. Okay? In the Saudi with the husband. Okay? With the husband. And with the Saujati and the wife. Okay? And the wife. Okay. Ilagay natin ang mga katangian ayon sa kanilang kahalagaan patungkol sa asawang lalaki in the Saudi o in the Saujati at patungkol sa asawang babae. Okay? Okay. Punta tayo sa tartibul in the Saudi. Meaning, our tartib is ranking. Okay, arrangement. Also ratib. Ratabayo ratibu, arrangement. But also ranking. Okay, at tartibu in the Saudi, ranking about or with the husband. Talagay nyo nung dapat mauna. Pag, siyempre, babae, mag-aasawa, anong unang hanapin niya sa lalaki? Wala dito yung pananampalataya. Palagay nyo, sinabi ko, di ba, mahirap to, pero titignan natin katinggan yung mga kanya-kanyang idea. Una-una, pera. Albalo daw, sabi pera. O, sabihin, kung babae ka, hanapin mo sa lalaki, pera antimano, no? Sa panahon natin, ganyan naman eh. Kahit pangit siya, basta may pera eh. Kaya lang, mga parang kupar lang gagawa nun, mga Muslim, hindi. Sa mga kupar, nakikita nyo, kahit matandang-matanda, kapag may pera yan, sa panahon natin, ay, papatulan niya, kahit artistahin. No? Sa Islam, alam natin, pananampalataya. Pera daw. Number 2. Muna-muna yung pera, no? Wala lang pakialam sa gwapo at ganda, no? Pero pag number 2, sabihin natin, ano? Palagay natin, beauty din eh. Maghahanap din ng babae na ito'y may pera na, may ganda pa. Okay? Anong susunod? Noble lineage or good family? Pwedeng baligtaran siguro yan. No? O sa babae naman. Pera din. Ang babae, minsan di mo na kailangan ng pera. Anong kailangan mo? Beauty, di ba? Beauty agad ang kailangan mo. Pagkatapos, pwedeng pera din. But sometimes, gusto natin yung siya ay maganda pero good ang kanyang lineage at good ang kanyang family, no? Yung pera, minsan di mahalaga sa atin yun eh, kahit wala siyang pera. No? Pero pwede rin minsan pera. Di ba? Ang mga kupar, titingnan niya may pera to, kahit matanda to, papatulan ko to. So, hindi rin nauna yung beauty, nauna pa rin yung pera. Kung mga kupar ang pag-uusapan. Ang kupar, wala naman pakialam sa ganda yan at gwapo eh. Pera pa rin, pareho nasa utak nila, parehong pera lang eh. Pero, di ba? Pero kung ikaw ay Muslim, anong mauna mo dito sa babae? Jamal. Jamal, okay lang yun. Sunna yan eh. Maghanap ka ng maganda eh. Tapos good lineage, or lineage, good family, lineage, honorable lineage. And then yung pera, huli na yun. Alam naman natin, pera, hindi kailangan yung babae, asawain natin may pera. Dapat tayo magtrabaho, dapat tayo magbigay ng pera. No? Okay, so that's it.
Next page. Al-wawul mad. O ito, mga nag-aaral sa Tajwid rulings. What's wawul mad? What's mad? Elongation. Alam. Pampahaba. Alam. Double count. Wala kayong double count. Do. Wawul mad. Ikaw naman. Ikaw naman. O, pangumpisa lang ito eh. Wawul. Halimbawa, ba, bu, bi. Ano yung wow doon? Wawul mad. They always sukun. And also madlid. Madlin. Alam po mad. They say wawul madlin. Wawul lin, yes. The wawul lin, they are same sukun, waw sukun. The difference of mad, wawul mad, damma, plus waw, pampahaba eh. Okay, yakuluna. That is a wawul mad. Yung madlin, or wawul lin, before waw sukun, there's a patha. Kaupun. Kita nyo? Kau, ano yung muna sa kau? Patha. And then, wow. That is a wawulin. The difference of wawulin when you pronounce wawulin, kaupun, when you stop, you may read it mahaba. Kaup. Also, in mad wow, you can read also mahaba kung stop ka. It is a mad aridli sukun. Yakuluna, yakulun. Okay? Isa, kaup. Ano sura ang mayroon mang ganyan? Liilapi kurais, ilapihim rehlatas sita'i was-saif. Saif yan. Yan. Saif din. Number 3. يعبد ربنا ذا البيت Bait. الذي أطعمهم Min ju'i wa amanahum من خوف. kaup. That is a wawul lin. Kaup. Ano pa? Tapos na? Nakita nyo? That is a wawul lin. Pareho silang palaging sukon. Yung isa pampahaba, yung isa pata din waw. Kaupun, yakulun. So here nakalagay, okay, aswatun, wawul madda, wawul lin. Parehong sukon lang waw na yan. Either wawul lin, alam niyo yung wawul lin, patha waw. And wawul madda, damma waw. Sukon pareho yon. Okay? So, aswatun is voices. Tinig. Istami walakid, meaning listen and note. Wawul mad. The waw mad, okay? What is this? Saitun, mulazim, lisukun. So itong wawul mad, ito ay mayroon itong palaging sukun. Either ito'y wawlin, either ito'y wawmad. Wala yaka'u fi bidaatil kalimati. Okay? At hindi ito nangyayari sa unahan. Ang waw na ito. Pampahaba ito eh. No? Hindi ito nangyayari sa unahan. Meaning the waw of extension, mad, that is a mad, elongation, always nakakabit, okay, sa itun, mulazimun lisukun, always accompanied by sukun. Palaging nakakabit ang sukun. Wala yaka'u, and this not happen or occur. At hindi ito nangyayari at the beginning. Bidayatil kalima. Hindi nangyayari ito sa beginning of the word. Bidayatil kalima. Bikilapi, unlike, or there's a different, wawul lin. Okay?
I think this is wrong. This is wrong. Because wawulin, hindi siya nangangailangan ng harakat. Nakalagay dito, bikilapil wawulin, hindi katulad ng wawulin, allati takbalahu accept harakat or sukun. Yung mga malambot na waw, pwede. Yung malambot na waw, tumatanggap siya ng harakat and sukun. And wawulin is always sukun. Always sukun. Yung malambot na waw, pag sinabing malambot na waw, wawiwu or sukun waw. Tumatanggap siya ng ganyang harakat. But wawulin, bagay sabi ng mga iba, wawulin, ako kasi pag sinabing wawulin, always sukun yan eh. Pampahaba ng patha at saka waw. That is a wawulin. So wala kang makikitang wawulin na may AUE. Ano kasing lin yun? Na wawulin, rules of tajwid. Kaupun is kaupun. Hindi pwedeng magkawapun, kawupin, hindi pwedeng ganun. Kaupun is kaupun. That's why if you stop, gagawin na itong rulings, madlin. Kaup. Okay? So, sabihin na natin, iwanan natin to, ang mad, waw, and mad, ang waw, mad, and waw, lin, they are sukun. Okay? They are sukun. The waw, mad, damma follow by waw, sukun. The waw, lin, patha follow by waw, sukun. At yung malalambot na waw, yes, minsan, may harak ang patha, damma, kasra, also, sukun. Okay? Alhamdulillah. Now, kung ang batas ay nagsasabi na ang wawlin minsan mayroong harka pata damma or kasra, alhamdulillah. No big deal. Okay? Here, makikita natin dati dito. Makitingnan natin dito sa sample kung may tatamaan ng wawlin na magkaroon ng pata damma at kasra. O puro sukun lang. Here, amsatul kata, kita nyo? That is a wow, mad. That's a wow man. Dur or durun, sur or surun. Pag Quran nagbabasa kayo, mad arit sukun, pwede nyo apply to. Dur, no count. Sur, but pag nag-continue kayo, 2 count. Surun, durun. Okay? And tur or turun. Oh, ito naman wawulin. Tingnan natin kung magkaroon ng harakato. Sukun lang to, alam ko. Aw, yan o. Like for example, dawrun. Hindi pwede itong daw. No. Pag titigil kayo, pwede. Dawr. Okay? Pero kung babasahin diretso, hindi katulad ng 2 count kanina, ito, dawrun. Only 1 count. Dawrun. Okay? Saurun. But if you stop, if you make it stop, saur. Okay? Pag continue, 1 count, saurun. Okay. And also taurun, taur, or taurun. O, di sa kabila, ganun pa rin. Walang aiu ang waw na lin. Hur, kuf, ajuf, hul. Kapag matagal, stop, hul, mad-arid li sukun. Pag diretso, tukang, hulun, jupun, hurun. Stop. Hur. Okay? Muslimun. Like that. Pag continue, muslimuna. Okay? Lin. Wow, lin. Aw. Haurun. Haur. Jawpun. Jawf. Haulun. Haul. Meron mo tayo nakitang aiu sa wawlin? Wala. If you study the wawlin, kailangan ng wawlin lang yan. Madlin or madlin, this is a always sukun, patha, after patha, sukun, waw. Okay? Aksamul jumla. Tapusin natin itong isang page na ito. Okay? Mulahadatun nahwiya, grammatical notes. Aksamul jumla, types of sentence. Aksamul is the section or type. Types of sentence. Al-jumlatu kimsani. The sentence meaning have 2 types, no? 2 types of sentence. Okay? There are 2 types of sentence. Al-jumlatul kimsan. Alam natin 2 types ng sentence eh. Ano 'yon? Jumla fi'liya, jumla ismiya. Number 1, ismiyatun. Tabda'u bismin.
with begin with a noun. Kapag ismiya, jumlatul ismiya, noun ang una. Wa fi'liyatun, meaning jumla fi'liya, tabda'u bil fi'li. With begin the verb. Ganun lang kasimple ang sentence. Kapag ang unay verb, jumla fi'liya. Kapag unay noun, jumla ismiya. Kapag ito'y Arabic grammar, kapag jumla ismiya, hanapin nyo lang mubtada khabar. Kapag jumla fi'liya, fa'il and fi'lun. Okay? Iba yung sa balaga. Iba yung sa balaga. Al-jumlatul ismiya, example, al-madrasatu kabiratun. What's al-madrasatu kabiratun? The school is big. The school is big. Jumla ismiya? First mubtada. Diba? Mubtada kabar yan. Match. Feminine, feminine, and singular, singular. Okay. Al-masjidani, yan dual-dual. Karibani. Ang masjid, meaning the two masjid are near. Jumla ismiya? Bakit jumla ismiya? Una ang noun eh. Okay? Antakalikun. Antakalikun. You are worried. You are anxious. Ikaw ay nag-aalala. Okay. Hadihi Huda bintu Salih. This is Huda, daughter of Salih. Okay. This is Huda, daughter of Salih. Al-muhandisuna kadimuna. The engineers are coming. Ang mga inhinyero ay paparating. Parating. What about the verb? Dahaba. Ayun, una na agad ang verb. Dahaba talibu, the students went, nagpunta ilal madrasati sa school. Pilun, jumla fi'liya. Why? Because in the beginning there is a verb. Okay? Okay. Tabda'ul bil fi'li, ha? Uridu, verb. Uridu sawad, so I want to get married. Okay, najahat, what's najahat? Najahat patayatun katiratun. Many girls. Payatayatun katiratun, many girls have succeed. Okay, many girls have succeeded. Succeed. Okay, maraming babaeng nagtatagumpay. Okay, najahat, the file is patayatun katiratun, many girls are succeed or have succeeded. Yuridul mala wal jamal. He wants wealth and beauty. He wants wealth and beauty. Gusto niya ng yaman at kagandaan. Iftar bidatid din. Meaning, get or married religious woman. Idfar, di samrud ha. This is also jumlatif fi'liya. Either madi, mudariun, and amrun. Tartib. Da alamata sahi fil makanil munasib. Ilagay ang correct sign sa tamang place, makan. Suitable place, correct place. Okay. Jumla or ismiya? Tingnan natin. This is the jumla. This is the sentence. Sa'atanawalul asala mitslaka. Anong ibig sabihin nito? I will consume the honey like you. Very good. Ismiya, jumla, piliya. Piliya, because ang una niya ay verb. Atanawalu, sinisarpo istikbal. Very good. Kud hadihil karurata. What's karuratun? Matagal na ito. Book 1. Bottle. Bote. Nasa honey tayo. Sa honey na banggit to. Bote. Book 2 yun. Book 2 ba yung honey? Book 2, no? Book 2 yun. Karuratun is bottle. Kud hadihil karura. Take this bottle. Jumla ismiya, piliya. Why piliya? Bisok kud. Amrun. From akada yakudu. Kud. Syafakallah. Jumla piliya, ismiya. Piliya. May ala kuryo. Zainabu wa Maryamu sadikatani. Jumla ismiya. Okay, noun ng una. Al-muallimatu masgulatun. Anong masgulatun? Al-muallimatu. The teachers are busy. Masgulun. Lalaki masgulun. Masgulatun feminine, but plural masgulatun. Okay? So the teachers feminine are busy. Jumla ismiya, piliya? Ismiya. Maryamu saminatun jiddan. Maryam is very
Fat, mataba. Ismiya, fa'iliya. Ismiya, because Maryam is noun. Sayusalli Ahmadu duhra fil masjidi. Sayusalli Ahmadu duhra fil masjidi. Ahmad pray the afternoon or noon prayer in the masjid. Fi'liya, because of yusalli. Yusalli. Very good, ha? Okay, now we will stop here. Sa susunod, maghihiwar ako, makinig kayong mabuti. Sasagutin natin, insyaAllah. Wa akhiru da'watil hamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.